Unahon ko na i-check si City Councilor kag Chairman sa Committee on Transportation, no? Attorney Sedfrey Cabaluna. Last time we were able to interview Colonel Aldarico Garbanzos, ang hepe sa aton TTMO. They are proposing, mga kapuso, mga kabiyanan, nga i-extend or magbutang sa mga duty enforcer sa tion sang kagabihon dira sa mga perimeter boundary terminals naton, meaning Tagbak, Ungka, Kagmuhon. Anong purpose? So, no, kay Colonel Garbanzos, para malikawan ining grabe nga overloading sa mga out of town nga mga salakyan sa nagabutang sa alang-alang sa kabuhi kag safety sa mga pasahero. Well, practical inang ginahambal ni Colonel Garbanzos. Well, sa nasiring na naton, this needs an approval sa aton sini mga abiyan nga city mayor, kati mabutang ka sang dugang nga tao da or mabutang ka sang extra nga time sa mga tao tada. And ideally, this should have the support also sa aton konseho na binigit sang Committee on Transportation. And that's the thing that we would like to check with City Councilor Sedfrey Cabaluna. City Councilor, live ka on air and online sa GMA Super Radio Iloilo. Good morning, City Councilor and Attorney Sedfrey Cabaluna, sir. Mayong aga Super Dong, may agaman sa tanan nga tagpalamati sa imo programa sa Super Radio. Thank you for the time nakalabot na ni sa imo. Anong take mo sining proposal sa TTMO nga magbutang kita duty enforcer sa tion sa kagabihon sa mga perimeter boundary terminals agod nga mabantayan ini mga naga-overload naton nga mga salakyan, mga out of town naton nga salakyan. City Councilor Cabaluna. Well, we welcome the proposal, no? Although wala pa man na nagtupa gid sa aton sabak. Okay. We've heard it lang sa aton mga reports. Usually siguro ginakonsulta pa na sa aton Transportation Traffic Management Office sa mga stakeholders. But we see the intention as good. Kaya isa sa mga prevailing problem gid sa syudad ang overloading na gives discomfort, inconvenience sa mga pasahero, and oftentimes kung out of town nagresulta pa sa mga aksidente, no? Yes. But ultimately, there are implications to it. Our terminals are private in nature. So, dapat sila ang in charge sa pag-secure sang safety pagsunod sa mga regulations. No? Yes. So, ilan ay responsibilidad. No? But we can always have a MOA, pareho sa natabo di sa business park naton. But I believe hindi lang dapat dira ang balantayan. They should situate themselves, no, sa right outside the terminal, kundi ng mga dalan kay dira nila mabantayan. Yes. But you're right with the implications in terms of overtime, in terms of additional personnel, cost na sa city, which must be dapat ipresenta upod sa proposal nga masarangan nato, no, to stretch our resources, albeit limited, no. So amo na gani nga kinahanglan sila mismo kay kung nasarangan man in some areas, we can do it also in the terminals, which are major areas of concern. Can you recall, City Councilor Cabalunas, ang ordinansa nga naghatag otoridad sa aton nga pangsitahon and even pandakpo ni mga naga-overload kimang salakyan coming from the perimeter boundary terminals, Councilor? I have to check, no, right? Initially gani may primary responsibility gid sa nadaya, no, the immediate it should be the LTFRB and Precisely. the LTO. Yeah. LTFRB is the one that issued the franchise wherein may commitment ini mga kooperatiba kag mga jeeps and buses nga magsunod sa ilang mga regulasyon, which includes safe, convenient travel sa aton mga pasahero. So kung ano may violasyon ng franchise na ina, ang LTO as well kati sila niyang bantay sa mga interboundaries, no, ati sila dapat ang nagapangdakop kay mas, well, more importantly mas dako ila penalty nga pwede mahatag. So unless deputize sa aton mga traffic enforcers, which I believe limited lang na sa mga regular, hindi kita ka enforce gid in such a way nga may ngipon, no, unlike nung national agencies ang magdakop kay ila franchise, sila ang nagpili sa mga operators nga on the paper sila makakommit nga makahatag sa sakto nga serbisyo, and kung overload, that means hindi, they're already violating the contents or the commitments based on their franchises. I would agree sa argumento man kay mo man ginatanaw ko siling ko, while commendable ining plano sang TTMO kag ang mga possible effects sang ilang plano, pero ko, doesn't this rest on the responsibilities sang LTO, no, with LTFRB, even sa Highway Patrol Group, no, City Councilor Cabaluna?
That's right, that's right. No, kay ti ila na iya commitment. And we will continue to engage man with the LTO and the LTFRB, especially ang LTFRB ako why sila enforcement arm, no. Ang ilaya they would receive reports and or letter of complaints and they can act on the franchises. Ti ang LTO yung mong may enforcement, ang mga may tao on the ground, which recently they've intensified the operations against Colorum. So wala ihon na lang nila Colorum overloading, no. Dapat ang mga na I don't know why nga limited ang mga tao for enforcement ng LTO. Kaya very important ang road safety, no. Dapat amo na ang tutukan man sa national government to give fruition, no, balimbang magbunga man ang ila primary responsibilidad for road safety, especially amo ng boundaries kay from city to homes na dapat makapuli safely ang aton mga pamuluyo. Sir, if ever bing sugtan ini kag matigayon ini, so hasta lang kita sa pagpang-issue sa daw citation ticket because we can confiscate licenses na no, sa LTO City Councilor Cabaluna. That's true. No, we have because sa ilaman nga mga memorandum, we abided by it. Although nag-implement kita sang another mechanism mas malawig pero mas masakit man kung matabuan. We do file cases now, no, for violations, no. So kung pag-issue sang ticket basi sabi nila kay wala man din lisensya nila makapadala kita sa mga kaso sa aton korte and dito may salabton sila mo lang gani madugay and there's no compulsion to it immediately unlike kung lisensya mo nakuha si sala-sala ka kay buwas mabiyahe ka wala ka lisensya, no. So these are things that we have to do kasi we abide by their memorandum circular but of course ang aton din the end of the day public safety, public welfare, so dapat kung hindi kami kung medyo mabudlayan kami sila gila dapat because they can immediately issue ticket, they can immediately confiscate licenses. So diraya dapat amo ni they can compel operators and drivers nga magsunod, no? Okay. Councilor Granting, bikalabot ni sa opisina mo, anong mga pwede tayo muon sini parang mahitsot anay, no? I mean the intention is okay gid. Appreciate ko kikitaan ta na pero may mga sobra-sobra na gid nga pagpasaka sa pasahero that pose danger sa safety nila. Pero ang mga pwede to obrahon sini kung makalabot ni formally sa opisina mo? Usually, committee hearing kita, napatawag ng mga stakeholders, especially ang mga pumuluyo. In the past, gitudloan na eh. No? To be honest, sa mga evaluation namon, anong rason nga ga-overload? Yan sa bat nila, gapamilit, sa driver side, gapamilit, gid ko nung pasero magsakay, kasi ayawan sila hulat sa next nga sakyan nila. So, although the primary liabilities in the driver and the conductor, diri naman niya sa pasero kuno may sala sila kasi wala and ultimately may sala man ang kakulangan sa salakyan kasi nga dugay ang waiting time mamilit ang mga pasahero nga magsakay with whatever is already first available sa ila bisan nga ginutok na nga sardinas, no. We really have to sit down with that. In fact, si Attorney Guduspan siya man na permiga balik sa term nga sardinas na, so I'm gonna call on the agency to really help us work with them. Kung kulang ila tao, pwede na maka-work together with the TTMO. We can situate proper people on the streets and kung and basta dasig lang sila mag-respond once na madakpan, no? So yeah, we will welcome the discussions, the dialogues and take to consideration all sectors. Hindi lang tani sa mga terminal, even within the city limits there are reports of overloading sa gyapon, no, sa especially on peak hours. Okay. I would like to take note, sige nambal mo primero kaina, nga tani responsibilidad ba na sa mga terminal operators, kay private sila. Nga dra pala sa terminal nila, i-remind na ining mga dipampasero, ng mga salakyan. Labi na gid ang mga tradisyonal, ha, nga hindi mag-overload, no, pagalin sa terminal. May ara naman ta subong sang duso mong umpisahan mo nga Iloilo Terminal Inspection Board. Could we include this sa pag-check kung ginapatuman nila ini kung wala? City Councilor? We will. Kaya tipaktiman ang Transportation Traffic Management Office sa aton Transport Terminal Inspection Board.
So definitely this is one of the areas of concern nga pwede natin maduso because in that dira tayo makarekomendar sa improvements sa aton transport terminal or kung go padungol gid sila sa gyapon. Yes. Just like what happened with one of the terminals here, we immediately called the attention of the national agency. I think sila yung may mandate na magsigurado na kita gani go nag-assist na lang tayo make Yeah. sure that. So ending day or ikita man nila nga on nagatutok ang city government, hindi sila they cannot turn a blind eye to the responsibility. That's why ultimately they were able to make sanctions, may mga improvements, but kadamo pa sang ulubrahon. But definitely that concern as to overloading is something that we can look into. Oo. We welcome that. Pero problema, galing paglakat, pagwa sa terminal, to sa unhandalan, dito nga pinasaka, sang gahulat man utro nga pasahero, pero no kung sakop pa na sang otoridad sa mga terminal operators, Councilor Cabaluna. Alam mga Super Jong kisa kita tada hindi gani ngalit gani nga hindi mag-agi sa terminal kay may gabantay. Correct. So, Correct. So ang pasahero man hindi tada kay bala mo hindi yung puno na hindi ta kasakay dito sa babaw-babaw yun no abilidaran mga Ilonggo tani kung gamiton ta sa sakto ang abilidad ta mas mayo kaysa kita ang gapangunya di kag sa uli ko madisgrasya tudloan ay kung sino may sala na. So mas mayo guro ang mga primary enforcement group ni LTO kag Highway Patrol Group ang mga magpanguna sini no. I hope you could call their attention kung maglabot kay man sa imo in due time, Councilor. We do. We will, and we always do. No, amo nang permi natin engagement with them. We need to really be on top of the situation. Kiti padungol man kung kaysa may ara at kadamaan nga mayo nga driver and operator. Kung may pilagid nga gapangon niya di, and amo na dito lang na sila kadakpan, may kolorum, may overloading, may Okay, nautod Superplo, pakingagaw lang kay last na naman nga punto ni ang ipamangkot ko sa kay City Councilor Cabaluna antes ka magsaylo sa kay Superintendent sa instante. So gina-welcome niya ini although pareho kami apprehension nga trabaho tani sa LTO ni trabaho sa LTFRB ni kag sang Highway Patrol Group, no? Mo na gini nga hindi nag-overstretch na aton sining TTMO pag-abot ri. Councilor nautod kita please padayon City Councilor Cabaluna. Yeah, ito aton niya tani ang primary roles ang aton ng mga Transportation Traffic Management Office, traffic management. Yes. Mag-giya, mag-bulig, especially sa mga hindi taga-diri, matudlo kung di nalagyan, manage traffic para dalayo ng traffic. I think that's number one. Enforcement second, amo na pero may ginambal ko, uli na natin mong dakoping maantan. Pero we're forced, the hand is forced on us sometimes. Some agencies are limited also in their enforcement capacity. So, ara kita sa dalan, ara kita in every corner. So, the tendency sa aton ginasabak ang tanan. Sige, so once kalabot ni sa opisina mo, hopefully, makanda ka dayon sang hearing angot diri, City Councilor Cabaluna. That's right, Super Joe. Wala man tayo pabaya. Every time may ara proposal na patawag tayo, we take everybody's reactions to it immediately. Pero mula na, as this early, balaan man na ni Colonel Gabanzos nga, basta mga private entity, dapat ila yung responsibilidad. Kaya mabudlay man nga go ila pa ya, patawag kita ang mag-enforce go mo ng tendency. Yes. Sila mong nag-operate, that's part of the whole duties nila nga dapat sundon. So we can call their attention, pero kung kita mag-ubra, that's a different thing already and should be justified. Okay. City Councilor Sedfrey Cabaluna, salamat sa tinion mayong agalawat sa imo. Councilor. Ang aga Super Jong, maghalong kita sa aton mga dalanon kag maging responsable kita especially when public safety is at stake. Thank you, Gid.